Okay mga boss, magandang gabi. Gabi natin ginagawa yung video na to. Hinahanap ko dito yung yung tanong sa nag-comment. Hindi ko mahanap oh. Ang tinatanong niya ay tungkol sa wire. Ano daw epekto ng mahaba at saka maiksing wire. Okay? So tingnan natin kung nasa huling video. Nasa huling, hindi natin kasi mahanap dito kung saan na yung comment na yun. Ganito kasi yung tinatanong niya mga boss. Tika lang, basahin ko muna yung shoutout sa pinaka last na video, yung mga nag-comment. Yung huling video natin ay naka 500 views lang tayo. Mababa na yung viewership ni Basic Bob. Kunti na lang yung nanonood. Kunti na lang yung nandito. Pero papasalamat tayo sa mga sa mga nandito na nakaano pa rin, na nandito pa rin sila. So shoutout ko na lang muna. Yung isa shoutout natin yung mga yung sa mga nanood sa last video natin na in-upload. So Michael Go, yan, nasa Mindanao ako, sabi niya. Shoutout. Soktik TV, shoutout. Antonio Abano, 3 weeks na lang gawa ng electric pan, wala daw Eugenio Fernando, okay kay 200. So yung price kasi ng motor dito sa Marikina yung pinag-usapan kasi dati 200, nag 220, nag 230 hanggang sa nag 250 na. Tapos nung kinuha yung electric pan, nagulat yung customer kung bakit 500 yung binayaran. Kasi nagpalit pa tayo doon ng capacitor, pamasahe, tapos busing pa. Sabi naman ni Neil Richie Kagiwa, mukhang konti na vlog mo parts. Ano kayang kapalaran natin mga technician ngayon? Ako nga sidewalk vendor na kalaban ko pa mga nakiklearing, kawawa naman. So reply natin to. Sabi ko hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Kasi palipas ang panahon, kung hindi ka makasabay sa mga improvement o pagbabago, talagang talagang mapag-iiwanan ka. So shoutout kay Jason Blanco, tapos kay Marco Francis 713 Mix Vlog. Nakakapanood ko lang nung video niya. Yan. So mababa na rin talaga viewership ngayon ng hindi ko lang alam kung ako lang o lahat tayo sa lahat ng mga vlogger ngayon. Kumusta kayo mga kapwa ko vlogger? Kumusta yung mga viewership nyo? Marami pa ba? So tingnan natin yung dito mga So ayan, ito si Kuya Noob Gamer, anong sira ng amplifier mo na nagagamit naman pero after 1 hour nagkakaroon ng knocking sound, so nag-o-off on ang volume Joson. So knocking sounds o crackling sounds siguro parang same. Kadalasan yan yung 4558 na IC o kaya yung board may corrosion. Yun ang pinaka initial na problema. So hindi pa natin sure kung same ang sintomas sa inyo. So, di ba mas mahal pag restoration kaysa bumili ng bago lode? Di naman siguro kasi ako mismo kapag ang aabutin sa restoration ay parang 80% para ka nang bumili ng bago, kinakausap ko na yung may-ari. Sabi ko, magastos na to, wag na nating ituloy. Kung kasi hindi naman pwedeng gagawin natin ng palugi, di ba? Pyesa, labor. So, kakausapin ko yung may-ari. Pero, meron din kasing mga may-ari na may sentimental value sa kanila yung hanggat maaari gusto nila ma-restore yung amplifier nila. Pero, kanya-kanya yan. Basta ako pag ang standard ko, kapag sa tansya ko parang alanganin na yung sa gastusan, kakausapin mo na yung may-ari. Kasi, kuya, halimbawa, ganito. Baka 2.5, kunyari lang 2.5, ang aabutin ng amplifier mo kung ipapagawa mo pa to, kung akong gagawa. Pwede mong hindi na ituloy or itry mo sa iba, ganun, baka mas mura
o depende. Yan, kinakausap ko muna para hindi nagkakagulatan. Sabi ni Marlboro. Ayan, si Kuya ECB. 69 si Kuya Efren to. The Philippine National Integrated Amplifier Concert 502. Yan. Tapos sabi ni shout out from Saudi. Sabi ni Javier The Guplo, yan Javier The Guplo ito. Yan, from Saudi daw. Present po, sabi ni Kuya GC Apuya, pahingi ng part list ng Sakura 735 at 7. Paano ngihingin kong part list? Ang daming pyesa ng amplifier. Paano ko nilista lahat yan, mga boss? Anong pyesa ba kailangan mo, Kuya Jake Roquero? Ang daming pyesa po niyan. Kung ililista ko isa-isa, hindi ko naman kabisado. Pera lang kung may board tayo. Shoutout sa iyo, boss. Salamat buhay. Ginawa mo 5 auto ko sa ngayon. Mahataw pa. Sabi ni Kuya Gay Arms. Yan. To comment niya. So, hindi natin nahanap yung tanong. Ito, Joson Tintin B. Buti ito, umabot pa pala ng 1K yung niya. Yung views niya, kahit pa paano. Yung troubleshooting. View. Publish. Ayan, tingnan natin. Sa Joson Tintin Bossing, hayaan mo sila. Yan. Si Kuya Efren. Sila din to, Alan, si Kusuna. Electronics, magnetize. Yan, may maliit. Yan. Nalya. Tuloy lang po, sabi ni Piltix. Jamaica Baha. Ang galing mo, idol. Yan, great job. Tikberto, shout out. William Astor. Thomas. Almost 3 weeks daw niya na encounter Thomas. Iyan yung auto protect or auto mute dahil wala siyang release sa speaker. Yan. Ako rin, meron din akong din na mapatunog sabi ni Kuya JB Barito. Yan. Binabasa natin yung mga comment dito sa hanggang ngayon hindi pa rin natin mahanap yung tungkol sa pang-ilan na tong natin. Pang-last. So hindi ko mahanap kung saan yung viewers na yon o yung tanong niya. O last na lang natin na titingnan itong sa pang-apat sa last na video na natin na ginawa natin. So publish. Nagluloko na kasi itong cellphone na isa, kaya hindi ko ginagamit to. Bigla na lang siyang nagpipindot ng So ganun din ang mga nandito. Si Kuya Pixin Review pala, laging hindi nawawala sa solid supporters yan. Pa-support din mga boss. Kuya Pixin Review. Ayan, Kuya Pixin Review. Karansa Nilo, yan. Okay boss, maputi na kaysa nakakalbo. So yan nga, ang pinag-usapan kasi dyan yung buhok. Malapit na rin yung hairline natin, tapos puti na. Ganun talaga. Pag nagkakaedad. Tikberto, Samuel Otok, Wilmore Dichuso, Sok Tik TV, Ferdinand Puro, Goyet Skalikot, yan. Neo, ang dami mong di may tapon. Sabi niya, basta electronics, ang dami. Dami talaga. Hindi makalit go. Minsan yung mga kaya ang daming kalat, ang daming scrap. Ganun talaga yung buhay ng electronics technician. Yan, Joe Simple Works. Sino pa bang nandito? So hindi natin nahanap yung pero nabasa ko yun kasi kanina nag-reply ako sa comment section kung ano yung mga nila. Tapos yung iba, nare-replyan ko, yung iba naman hina-heart ko na lang. Tapos nabasa ko nga yung sabi ko magandang pang content yung sa wire. Kaya lang hindi ko na na-follow up kung saan na yun. Sige, sagutin na lang natin kasi mahaba na yung video natin. Ganito yan mga boss. Ang tanong niya kasi, may epekto ba sa sounds kapag
mahaba yung sound o mahaba yung wire sa maiksi ang wire, or malayo yung wire or malayo yung speaker sa amplifier. Merong epekto yan mga boss. Ang diretsong sagot yan ay merong epekto. Pero depende sa speaker wire na gagamitin mo. Kaya mahalaga din na magandang speaker wire ang gagamitin mo. Tama yung size, hindi siya undersize. Halimbawa, ganito. Kuha tayo ng wire. So, ganito kanipis yung wire mo. Kunyari, ganito kanipis yung wire mo. Manipis lang, di ba? Performance ng sound siya na o yung pagbabago ng tunog. Tapos, halimbawa, may wire ka, 10 meters na ganito kanipis versus 10 meters na ganito kakapal. Ito, number 16. Ito ata, number 22. Mayroon bang impact yan sa sa pagsa-sounds o sa tunog or pagbabago? Pag malayo na kasi, nagkakaroon na ng tinatawag na transmission loss, or pag lumahaba na yung wire, pag mahaba na, nagkakaroon ng added resistance yan. Pag tinister mo, malalaman mo yan. Sa mga eksperto, padagdag na lang po kung kulang yung sinasabi ko. Ngayon, kung yung amplifier mo dito, tapos andito lang yung speaker mo, kahit manipis lang yung gauge ng wire na gamitin mo, okay lang. Nagkakaroon ng problema yan kapag malayo na yung speaker sa amplifier or malayo na yung speaker mo. Tapos manipis pa yung wire na gagamitin. Magkakaroon yan ng very slight na diferensya. Siguro kung hindi kasi masilan, hindi mo mapapansin. Pero kung sensitibo ka pagdating sa sounds, malalaman mo na may kaibahan. Ang tunog ng speaker na mataba yung wire versus dun sa manipis ang wire. Very visible siya kapag malayo ang distansya. Pero kung malapitan lang, halos wala ka mano. Kasi kunti lang yung travel time ng signal. Ang travel ng signal ng daloy ng speaker audio galing sa amplifier papunta sa speaker. So kung mas malayo, kaya sabihin natin milliseconds yung takbo niyan, meron talagang pagbabago diyan. Pero malaking debate yan kasi merong din iba na nagsasabi na wala namang nangyayari o wala namang pagbabago. Pero as a personal opinion, meron po kasi nasubukan ko yan. Meron akong speaker na sobrang layo versus malapit, ay nasubukan ko na may iiba nga sa tunog. Kasi ganito nangyari doon sa akin. By accident, meron akong speaker wire na manipis. So, kinapos ako kasi to speaker ang gagamitin. Bumili ako, kaya lang makapal na yung ginamit ko sa iba. Napansin ko, slight medyo off yung tunog ng manipis ang wire. Na Kaya doon ko nasabi o napatunayan na in theory talaga, pag tinister mo, pag once na malayo ang speaker, nagkakaroon talaga ng resistance yan. O pati din sa nagkakaroon ng transmission loss. Parang sa kuryente lang Pero totoo yan, meron yan. Merong yan mga boss, merong pagbabago yan. Siguro hindi nyo lang mapapansin sa ngayon pag maiksi, pero pag malayo talaga, ramdam na ramdam mo yan. Pero depende rin sa tenga siguro mga boss. May mga iba din kasi na mahirap kumbinsihin or ipaliwanag sa kanila na mayroong pagbabago. Kasi sabi, bakit sa akin ganito lang wire? At saka yung pinaka-visible na lang na kapag aluminum yung wire na gamit mo versus sa copper, malaki yung kaibahan. Lalo na pagdating sa longevity, mas mahaba yung buhay ng copper na wire versus doon sa aluminum. Yung aluminum kasi nagko-corrode or nag-aasin-asin. Yun lang yung masasabi natin diyan sa sa speaker wire. So, meron bang kaibahan yung mahabang wire versus sa maiksi at saka sa manipis na wire versus sa matabang wire. So, yun yung kasagutan natin diyan sa tanong nyo. Sige mga boss, hanggang dito na lang. Nasagot ko na siguro. Kung medyo kulang pa in the future, ay gawa tayo ng another video at i-explain pa natin at elaborate pa natin
para naman sa kaalaman ng mga viewers natin. Ngayon, sa mga viewers ko naman kasi halo-halo, mayroong technician, mayroong baguhan, mayroong nasa kalagitnaan, mayroong may alam, mayroong walang alam. Ay kung kayo ay eksperto na at nakakaalam, instead of i-criticize nyo ako, so try natin gumawa ng constructive criticism para hindi lang sa akin, para din sa mga viewers natin na kumbaga inosente pa pagdating sa audio, makatulong tayo. O di ba? Kaysa banatan mo ng banatan o punain mo yung mali ng isang tao, maganda siguro ilatag mo na lang diyan sa comment section kung paano, ganito ganyan. Kung mayroon kayong mas detalyeng okay. O kaya kung mayroon kayong channel, i-invite nyo sa gumawa kayo ng sarili yung explanation, i-invite nyo sila sa channel nyo para mas maunawaan. Pero kung mga hindi naman vlogger at saka mas may alam, mas detailed yung explanation nyo, pakilagay na lang po sa comment section. Para po yan sa kaalaman ng lahat. Para po makatulong tayo. So, ganun lang. Kahit sa konting paraan, hindi man, hindi man tayo makatulong sa pinaka main problema ng mga Pilipino na laging pinaka main na problema ata ng Pilipino ay pera. Hindi ako, huwag niyo akong lapitan pag ang problema niyo ay pera. Wala akong may tutulong diyan. Pass ako diyan mga boss. Sige na mga boss, paalam at magandang gabi sa lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Kung ano man yung oras pinapanood yung video na to. God bless po sa inyong lahat.